Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan? Welcome uli kayo sa aking channel, Norbev Heart Vlog. At ngayon na meron tayong bagong pag-uusapan patungkol dito sa obserbasyon ni Jojo de Guzman. At alam nyo, kung maalala nyo yung isiniwalat ni BP Sara Duterte, yung patungkol sa sinong mahawak ng budget ng buong Pilipinas ay dalawang tao lamang. Yun ay si Speaker Martin Romualdez at si Zaldi ko ng Ako Bicol Party List. Okay, so bago natin simulan to ay kung bago kayo sa akin channel, please huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging updated kayo sa mga video aking i-upload. So mga kapatid, itong issue na to, kung maalala nyo yung issue ng ayuda na yung ginawa nilang papirma-pirma dahil meron People Initiative kuno na dinadala sa ayuda ng AIX, ng AKAP, ng MAIX, na totoo pala yung sabi ni Mayor Magalong na merong bumulong sa kanya mula sa House of Representatives na membro nila na kung sino man yung mag-host ay meron silang 777 million, 7 million sa AIX, 7 million sa AKAP, 7 million sa MAIX at meron ding 30-30-30. Imagine mo yun, ang laki ng nakukulimbat ng sino man na mag-host doon. Kaya nga itong mga congressman na to ay para mga himod-puwit para lang sila makapangurap ng pera. Diba? So totoo pala yun. At yun naman, mga sinabi ni Mayor Magalong ay ito naman bagong nilabas ni Congressman Toby Chanco, no? Na totoo talaga yung mga sinabi ni Mayor Magalong. At ngayon ay mapapakinggan natin itong mga isiniwalat ni Toby Chanco, confirmation dun sa sinabi ni Mayor Magalong ng Baguio City. Paano rin natin itong obserbasyon ni kapatid na Jojo de Guzman sa mga issue na to. Kinumpirman itong si Toby Chanco yung mga pahayag, mga naunang pahayag ni Mayor Magalong. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 Wow, million lahat 90 yun. million. 30 million AIX or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na Pag ikaw ay host, tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mambabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganun din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Di ba corruption yun na paano mo na-disburse yung ganun na easily, kaya mong i-disburse yung ganun? Tapos, ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. no. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila, Grabe yung intel ni Mayor Magalong. ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang Grabe. ang tao dyan, hirap na hirap. Binabaha, Ano? Hirap gutom. na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na Nakagalit, politiko, no? they can easily make 1 billion pesos in a year. Nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Galing kay speaker.
Galing sa asawa ko to. The raw is the best thing that ever happened. Mga ganon, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, Wala walang si speaker. mait. Kung wala si ganito, walang tupad. Wow. Yung pa lang na, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Yan, kaya Ako siya nakikipaglaban. tinatakot. Mahirap lang talaga. Kasi nakapokus lahat sa akin. Ang attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Yan ang sinumpaan natin eh. Willing to die for this country. Yan, willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo Buti pa to may bayag. Yung isang governor dyan, yung pinaglalaban yung EDCA nung una, biglang nanahimik nung siya na contempt. Sino ba yun? well, alam mo, Si katotohanan lang Governor naman Mamba sinasabi yun eh, natin. ng Cagayan. Cagayan There's an Valley. allegation about the 777 na based dun sa aming pagtatanong din at based dun sa aming mga very reliable na sources, talagang totoo naman na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP at 7 million na tupad. 21 That's about million. 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. Nakakalungkot isipin. Ang When laking in fact, nakulimbat dapat yun, itong no? mga pondo na to, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say, for AIX Agency. or AKAP, dapat. Kwan yan, social welfare. Yung MAIP, DOH yan. DOH. Tapos yung tupad, dole. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's Hindi na eh. anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government units. Itong mga pahayag, sinaunang pahayag ni Mayor Magalong, no? Biruin ninyo, mayor pa to, hindi to congressman. Saan kaya siya nakakuha ng kanyang intel? Mga- Jojo, baka kay Toby Chanko ay nakakuha ng info, di ba? Kasi si Toby Chanko nagbigay ng confirmation diyan eh, parang totoo yung sinabi ni Mayor Magalong, di ba? Huwag mo nang hulaan. ganyang impormasyon siguro may mga kaibigan siya dyan sa loob ng mga congressman, ano, na ayaw nila na naaasiwa doon sa pinaggagawa nila. Ito na sa pahayag ni Toby Chanko ay talagang congressman ito at pinatutuhanan niya yung mga sinasabi ni Mayor Magalong. Racket ko sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa lahat sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya, tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang, I feel passionately about the flood control projects, di ba? Sir, tanong ko lang, yung 7-7 scheme, totoo ba yun? Pinabanggit ko naman. Totoo! Totoo! Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Nabigyan. So ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Ayun. Malaking challenge yan, kapatid na Jojo De Guzman. Malaking challenge ni Toby Chanko yan sa mga kasama niya mga congressman. Kung meron man diyang papalag o magsasabing hindi totoo yan, parang merong hard copy itong si Congressman Toby Chanko, no? O sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo Na! May ebidensya pala Screenshot. Hindi, yun yung di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. O di ba, kung Grabe. sinakment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi Nakaw. pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Ebidensya. May message yan, na i-release sa'yo. Ebidensya yan. Okay, sir, dun sa hashtag open by cam. Open ako sa open bycam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa open bycam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, Sila lang. di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. So, si
Congressman Toby Chanco na ang nag-confirm na totoo yan. Yun. Hindi na ako magtataka dito kay Chanco na ito kasi kahit noon pa, no, in the previous administration, talagang palaban ito when it comes to budget. Tingnan natin ito. Nakipagsagutan pa nga siya sa kay Neftali Gonzales noon. No? Tingnan ninyo ito. Noon. Pinagdedebatihan kagabi ang budget ng DOJ nang tumayo si Navotas Representative Toby Tiangco para mag-motion to adjourn. Lumapit si Tiangco kay Justice Secretary Laila De Lima para magpaliwanag at saka umalis. Lumapit naman si Majority Leader Neftali Gonzales II kay De Lima at saka umalis rin. Sabay sambit ng katagang let's go home. Babalik na sana siya sa harapan ng presiding officer nang harangin siya ni Tiangco na magitan si Congressman Jorge Banal. Apa nga. Pero sinundan ni Tiangco ang umiiwas na si Gonzales. Sinuspinde ang sesyon para palamigin ang namumuong tensyon. Apa ni Tiangco, Napapalitan ang budget ng DOJ. Kanina muli na namang nasuspinde ang sesyon. Ayon kay Tiangco, patuloy niyang kukwestiyonin ng quorum hanggang hindi na susumite ni Budget Secretary Butch Abad ang kompletong listahan ng mga mambabatas na nagkaproyekto mula DAC. Git ni Tiangco, kulang-kulang ang listahan na in-upload ng DBM sa kanilang website kahapon at mahirap basahin. Binigyan muli ng hanggang hating gabi si Abad para ilabas ang kompletong listahan. Lahat ho ng legislators. Halo-halong congressman, senator. Halo-halo na ho ang congressman at senator. Hirap nga akong tignan kasi kahit kayo, pakibasa nga. Basta matyaga ka lang, makikita mo naman. Ayaw ng patulan ni Gonzales si Tiangco, pero babala niya baka mauwi sa reenacted budget ang 2015 budget kung kailan naghahanda ang mga politiko para sa halalan 2016. Pero aminado sina Tiangco at Gonzales, wala sanang problema kung present lahat ng kongresista mula simula hanggang katapusan ng sesyon para madaling matalo sa So, hindi na ako magtataka kung bakit ganito si Toby Chanco kasi parang allergy sa budget corruption nito. Therefore, yung pinapatamaan ni Marcos Jr. doon sa kanya na hindi na kayo nahiya. Yung sarili niya. Nahiya naman kayo. Ay, eto pala ang mga buhaya na ito. Kasama na rin siya. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Ay, nasa harapan mo lang sila, Mr. President Bongbong Marcos, pumapalakpak dyan. Parang, parang awkward, at saka parang yung tawag dyan, makering, di ba? Yung ganyan. Yung ganyan na nasa harapan mo na lang sila, tapos sila yung pumapalakpak, tapos sila yung nangungurakot, yung kumukuha ng pondo, tapos meron silang sariling construction company, sila yung pupondo, sa kanila yung construction company, di ba? Halos lahat sa kanila yung perang pumapasok eh. Pero ang maganda dito, magandang balita ngayon sa 20th Congress na Senator Chis Escudero bilang nanatiling Senate President ay meron siyang bagong panukala ngayon na ang lahat na hindi na papasa siya ng magpapile siya ng bagong batas na mula sa first degree, second degree, third degree hanggang fourth degree ay hindi na pwedeng hahawak ng anumang company ang sinumang merong congressman na may kapamilyang ganun. Hindi na pwede yon. So sana maaprubahan to para maiwasan tong ganito na si congressman meron siyang sariling company construction o di kaya si pinsan o di kaya si ganun yung kapamilya pa rin ay hindi na pwede yan dahil dyan na nangyayari yung mga malaking nakawan. So ito yung topic dito ay about sa yung isiniwalat ni Vice President Sara Duterte na 2 budget lamang humahawak ng buong Pilipinas, 2 tao lamang ang humahawak dyan. Si Martin Romales bilang speaker at si Zaldico bilang congressman ng Bicol Party List ng Bicol Region. Okay? So dito ay si Mayor Magalong ay meron siya siniwalat noon doon sa patungkol sa mga ayuda-ayuda na dinadaan sa
MAEX, AX at saka TUPAD. At sa sino mga congressman ang gustong sumama doon sa operation ay meron siyang 77 saka 30-30. Kaya nagsisiunahan ng mga membro ng mga House of Crocs, mga House of Representative para sumama dyan. Dahil ang laki ng mga kickbacks, di ba? Mga kickback nila, di ba? Ganyan. So, doon ay kinumpirma naman ni Congressman Toby Chanco na totoo talagang sinabi ni Mayor Magalong na nangyayari talaga yung mga ganyang senaryo sa loob ng Congress, yung mga MAEX na yan, AX at saka TUPAD. Okay? So, mga minamahal kong kapatid, nagising na tayo ngayon, namulat na tayo sa nangyayari sa House of Representatives, sa ginagawa nilang pampipilipit dyan sa mga budget na yan, kung anong ginagawa nila dyan sa MAEX, AX at TUPAD. Okay? So, bago tayo maghiwalay dito sa video na to, sa ating konting kuro-kuro, ay please na huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihitang all notification bell para maging update kayo sa mga video ng aking upload. Maraming salamat. Lagi tandaan, ingat lagi sa anumang yung mga gawain. Maraming salamat.